Mga kababayan, eto po kaya yung totoong gustong mangyari ng mga DDS? Eto kaya yung talagang plano nila sakaling mapatalsik nila si PBBM? Mapapakinggan po natin yung sinabi dito ni Panelo, may binahagi siya dito at gusto ko pong pag-usapan natin. Dahil kahit ako po, hindi ko po nagustuhan yung kanyang ibinahagi. Pakinggan po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Eto na po. Ito, kung mag-Kudita or People Power ngayon, sana 3 years si PRD tapos 2028 Sara. Hindi malabo, hindi naman. Kung magkudita, Oo, mag-Kudita or People Power daw ngayon. depende ho. Pag nagkudita, yung military, sila ang masusunod. Sila magpapatakbo. O kaya naman, kukuha sila ng isang leader para siya magpatakbo ng pamahalaan. Kung magkukudita ang military, siguro kukunin nila ang siguradong makukunin nila si Presidente Duterte. Yun ang leader na gusto nila. Okay, isa pa mga kababayan, pakinggan po natin mabuti para literal ninyong marinig yung mga sinabi po ni Panelo at saka dun sa babaeng nagtanong. Eto po. Ito, kung mag-Kudita or People Power ngayon, sana 3 years si PRD tapos 2028 Sara. Hindi malabo, hindi naman. Kung magkudita, Oo, mag-Kudita or People Power daw ngayon. depende ho. Pag nagkudita, yung military, sila ang masusunod. Sila magpapatakbo. O kaya naman, kukuha sila ng isang leader para siya magpatakbo ng pamahalaan. Kung magkukudita ang military, siguro kukunin nila ang siguradong makukunin nila si Presidente Duterte. Yun ang leader na gusto nila. Ayun mga kababayan, napakinggan nyo naman po, no? Meron po pala silang ganyang imagination or idea. Kaya po pala nung nagmamaisog rally sila, may mga nananawagan po ng kudita at nananawagan sa PNP at sa military na mag-withdraw ng support sa presidente. Naku po, hanggang ngayon hindi pa rin po sila natututo o nadadala. Hindi mangyayari yan, malayo yan sa katotohanan. Alam nyo mga kababayan, ngayon ko na-realize kung bakit sila, yung mga DDS na yan, yung mga content creator ng DDS, mga vloggers nila, laging ine-emphasize at ina-amplify yung mga negatibong nangyayari sa bansa. Dahil in my opinion, talagang gusto po nila na magalit or magtampo at mapagod ang mga Pilipino sa gobyerno. Dahil ang resulta niyan, kapag napagod, nagtampo, na kahit hindi nagugutom, sasabihin nila nagugutom, ang resulta niyan, magagalit at mag-aaklas ang mga tao laban sa gobyerno, magpi-people power. Mga kababayan, kami pong mga vloggers na sumusuporta sa gobyerno at kay PBBM, kami po yung lumalaban sa kanila. Kung sila nag-a-amplify ng mga negatibong nangyayari sa bansa, kami naman po, ina-amplify namin yung magaganda at mga positibong nangyayari sa bansa. Ang mga accomplishments po ng ating gobyerno, ni PBBM. Dahil kung hindi, lagi nga pong mamamayagpag yung negatibo at mapipikon at magagalit ang mga tao. At pag nangyari yon, makukuha nila ang loob ng mga tao, magtatagumpay sila sa layunin nila. Ayan, sinasabi nila na sa pagkakaunawa ko, pwede or posible daw na kapag nagkudita ang AFP, kukunin daw nila si PRRD dahil si PRRD daw po ang gusto nilang presidente. Ako, hindi ako naniniwala doon. Kasi kung si PRRD talaga ang gusto ng mga AFP at ayaw ng AFP sa kasalukuyang gobyerno, noon pa lang nananawagan sila ng kudita sa maisog rally nila, dapat may umaksyon na. Pero wala. Naniniwala ako na nananatiling loyal po ang ating armed forces sa kanilang commander-in-chief na si PBBM. Sa ating mga Pilipino, sila po ay tapat at loyal sa gobyerno, lalo-lalo na sa ating mga Pilipino. Hindi lamang sa iisang politiko. So sana wag nang mangarap ang mga ito, no? So parang kasi ang itim naman yata ng iniisip nila. Pwede ba natin sabihin balak, plano, or imahinasyon lamang yung mga narinig natin kay Panelo? Para sa akin, ang itim nun no? Na gusto nyo si PRRD, i-imagine nyo na kapag nagkudita si PRRD ang susunod na Pangulo or gagawin ulit Pangulo sa susunod na 3 taon, and then sa 2028 si VP Sara naman. Parang sumobra naman yata ang pagka-idolo nyo or pagiging panatiko, no? Wala naman na kayong respeto. 3 taon na lang ang natitira sa panunungkulan ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero may mga ganyan na kayong idea, imahinasyon. Kaya naman pati yung nag-press con si VP Sara, yung mga sinabi niya doon, sabi ko pambihira, naiisip pala niya yon habang katabi niya si PBBM.
Sabi ko parang iba yun no? Nakakatakot. Kaya nung narinig ko itong sinabi ni Panelo, sabi ko ngayon ko naintindihan kung bakit may mga vloggers sila, mga content creator na ina-amplify yung mga flood control na yan, yung mga baha-baha na yan. At hindi ko kailanman nakaringgan na ibinahagi ang accomplishments ng gobyerno o yung mga positibong balita sa ating bansa. Ngayon ko naunawaan na gusto nila talaga na mapiko ng mga tao. Pero, pasensya na kayo, hindi kami papayag dahil kami ay naandito para naman ipalaganap at i-amplify ang magagandang nangyayari sa ating lipunan, sa ating bansa para makita rin ng mga tao, para hindi po sila magalit. Dahil totoo naman, yung mga binabahagi ko sa inyo, kagaya nito, ang employment rate ng bansa natin, tumaas po, no? Napakataas sa loob ng nakaraang 7 taon. So, yun po yung magandang accomplishment. Tagumpay po yan ng ating bansa. Bakit hindi nila yung binabalita? Bakit puro negatibo lamang? No? Kaya natutuwa ako dahil ang mainstream media, ina-amplify din nila, ibinabalita din nila para malaman ng mga tao. No? So, kung ang role ng mga DDS content creator is puro kanegahan, ang ipalaganap, kami na andito, kayo na sumusuporta sa amin, marami pong salamat dahil na andito kami para ipalaganap naman ang magagandang balita patungkol sa bansa natin. Malaking accomplishment po yan. Yung nga pong inflation, bumagal na pero hindi ibinabahagi ng mga content creator ng DDS. No? So sana magising na sila na yung inyong pinag-iisipan o ini-imagine, hindi mangyayari yan. 3 years na lang matatapos na ang termino ni PBBM, sana po ay irespeto nyo na. Magtulungan tayo. Isa pa sa magandang nakita natin is yung pagtutulungan nila PBBM at nila Atty. Leni Robredo para sa mga Pilipino. Hindi man sila nag-uusap palagi, hindi man sila nakikita palagi, pero pareho po silang may ginagawa para sa ating bansa, para sa ating mga Pilipino. Sana ma-appreciate natin yon. Huwag puro ganito na, puro kanegahan at puro iniisip na patalsikin, kudita, hindi makakatulong sa bansa natin yan. So, tayo po mga kababayan, huwag po tayong papayag. And I'm confident naman na hindi makikiisa sa kanila ang AFP. Loyal po sa mga Pilipino ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Loyal po sila kay PBBM sa gobyerno, especially sa ating mga Pilipino. Magtulungan po tayo na ibahagi ang magagandang balita sa bansa natin at tulungan din po natin ang gobyerno natin na iangat ang ating kalagayan, ang buhay ng mga Pilipino. Kapag tayo may extra pera, tayo gumastos ng matulungan po natin ang ating ekonomiya. At maging tapat po tayo sa pagbabayad ng buwis dahil ang buwis na ibinabayad natin ay ginagamit din ng ating gobyerno para sa ating kapakanan. So, ganun lamang po, magtulungan tayo, tulungan natin ang gobyerno natin para matulungan nila tayo. Ang pwede natin gawin bilang mga ordinaryong Pilipino ay palakasin ang ating ekonomiya at ang turismo. So, kapag meron tayong sobra-sobrang pera, pwede tayong magtabi para sa atin. Pero gumastos din po tayo para matulungan natin ang ating ekonomiya at mag-travel po tayo dito po sa ating bansa. Bago sa ibang bansa, dito muna sa bansa natin para matulungan natin ang ating local tourism. Nakakatulong din po yon para patatagin ang ekonomiya ng bansa natin. So, wag na po tayong sumali at wag tayong maniwala sa mga puro negative ang sinasabi sa social media. Hindi po yan nakakatulong sa bansa natin. Kung meron man tayong namumuno, irespeto po natin at hayaan nating tapusin ang termino. Dahil talagang wala pong mangyayari sa bansa natin kung talagang every time na lamang magpapatalsik tayo ng mga pinuno natin. Especially kung yung pinuno natin ay maka-Pilipino at makabansa ang mga polisiya at gumagawa naman ng tama at matino. Hindi binabastos ng mga Pilipino, hindi ginagawang joke ang mga Pilipino, at hindi tayo ginagawang katawa-tawa. At lalong-lalo na hindi uunahin ng China kaysa sa ating bansa. So doon na tayo sa mga pinunong mapagmahal sa bansa natin at sa ating mga Pilipino. Maraming pong salamat sa panonood mga kababayan. Sana po i-like nyo ang ating video. Nakakatulong po yan para mas maraming makarinig ng binahagi ko at makapanood ng ating video. At sana po makapag-comment kayo, binabasa ko yung inyong mga komento. Lalo-lalo na yung mga encouragement nyo, yung mga pahayag nyo ng pagsuporta, binabasa ko po yan at nakakataba po ng puso. Maraming pong salamat sa mabubuting sinasabi nyo sa komento. Ako po natutuwa dahil may mga tao pala na sumusuporta sa akin at nagugustuhan po ang aking mga binabahagi. Maraming pong salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.